Humalakhak na doon si Paloma kahit na wala namang nakakatawa sa sinabi ni Gaston. Kinuha ng isang braso ng gobernador at umangkla ng isa niyang braso dito para sa kanya ipaglalambing ito. Sinundan niyo ng mga mata ni Nati, ngunit nang hindi niya matagalan ay iniwas na doon ang paningin. Ito naman, ang KJ mo pa rin talaga kahit kailan. Nagbibiro lang naman ako, nagpapabebe. Nilamukos pa ang puso ni Nati ng tanawing iyon, lalo na't kumibot ang labi ni Gaston at biglang umiti ng matamis kay Paloma. Yung tipong ina-admit niya na may pagka-KJ talaga siya, kagaya ng sinasabi nito. Alam mo naman ang gamot ko kahit gaano pa kasakit ng ulo. Pumunta ka lang, sapat na. Patuloy na lambing ni Paloma na nagawa pang ihilig ang kanyang ulo sa braso ni Gaston na natameme na doon. Sa bandang huli ay bumuntot pa rin sina Nati, Krisa at Rina at pinagbigyan ng hiling doon ni Paloma. Anumang palusot ni Nati, hindi mubra yon kay Krisa na naisupalpalin ang aktres na kung umasta ay girlfriend ng kanyang tiyuhin. Ayaw niya sa kanya, naartehan siya. Maganda ito pero ayaw niyang babae para sa kanyang tiyuhin. Pakaramdam niya hindi niya makakasundo ang aktres. Pinakiusapan ni Chris ang hipag sa pamamagitan ng kanyang mga titig. Hindi naman siya natiis ni Nati. At dahil buntis ito, hindi siya magawang hindian ni Nati na nabubwisit na sa kasama nilang aktres. Nagpa-reserve ng private room ang kanilang grupo sa naturang kainan ni tinutukoy ni Paloma. Ang main goal talaga ni Paloma doon ay ang makaklose ang pamangkin ni Gaston, si Criza. Dahil aminin niya man o hindi, gusto niyang maging asawang governor at maging pamilya sila sa hinaharap. Napaka-husband material, gaano man to kabisi sa buhay at trabaho'y maintindihan niya. Bilang artista ay busy rin naman siya. Nati, masakit pa bang ulo mo? Usisa ni Krisa na makita na halos hindi nito ginagalaw ang pagkain na nasa kanyang harapan. Hinawakan lang niyang kubyertos pero hindi siya kumakain. Hindi niya yon kayang lunukin. Basta, wala siyang katiting na gana. O ayaw mo ng mga pagkain na sa plato mo. Nabaling na naman ang atensyon ng lahat sa kanya sa sinabi niya ng hipag. Ang totoo niyan ay wala talaga siyang appetite. Sino ba namang gaganahan sa kanyang mga kaharap? Naglalampungan sina Paloma at Gaston na para bang walang kasama sa lamesa. Sobrang sakit nun sa mga mata ni Nati. Kung pwede nga lang na manaksak ng tinidor upang mawala ang galit niya sa puso, ginawa niya na yon sa kanila. Hindi naman na, Kriza, mahinang boses na parang pusang sagot sa kanya ni Nati. Nagangat na ng paningin si Gaston na lumapat kay Nati. Nakafocus siya sa pangungulit ni Paloma at hindi na niya napansin na oo nga pala, may iba silang kasama sa table na yon. Muling nakaramdam siya ng guilt. Naisip na baka siyang dahilan ng pananamlay ng babae. Iwinaglit niya kaagad yon sa isipan niya. Oo nga Natalia, kailangan mo kumain ng madami. Mukhang pumayat ka na rin yata. On diet ka ba? Gustong sagutin ni Nati sana si Gaston kung paano siya kakain gayong may nakakawalang gana sa kanyang harapan. Maldita siya? Oo. Pero gaya na sabi niya, ayaw niyang gumawa ng iskandalo at tsak napagpagalitan siya ng kanyang ina at maging ng kapatid niya. Gusto niya rin sanang isumbat na kaya siya payat ay dahil sa ginawa nito noon na pag-akyat ng Baguio. Na wala man lang paalam ngunit pinigilan niyang kanyang sarili. Hindi siya dapat magpalamon sa kung anumang galit na meron ngayon sa puso niya. Medyo masama lang ang pakiramdam ko talaga. Hindi rin ako on diet. Excuse me, gagamit lang ako ng bathroom. Diretsong sad ni Nati na hindi sila magawang tingnan. Mabilis nitong tumayo upang umalis. Sinundan ng mata ng mga kasama si Nati. Nagtataka talaga sila kung bakit para itong lantang gulay. Lalo na si Krisa na mas kilalang hipag na makulit at napakaraming energy sa kanyang katawan. Mukhang masama talagang pakiramdam niya, Krisa. Singit na ni Rina na may himig pag-aalala. Oo nga, tama ka Rina. Usually favorite niya mga pagkain ito. Tapos, halos ayaw niyang tikman. Napabaling ng tingin ni Gaston sa pintuan kung saan lumabas si Nati. Nahuhulaan niya kung bakit gano'n ang asta ni Nati. Malakas ang kutob niyang siyang dahilan nito. Gusto niya na itong makausap. Ayun nga, baka talagang masama ang pakiramdam niya. Pagdating ni Nati sa loob ng banyo ay kagad niyang binuksan ng gripo. Siya may lababot ng hilamos ng muka. Kung hindi niya gagawin yon, paniguradong hindi siya mahihimas-masan. Kailangan niyang gisingin ang sarili dahil kung hindi niya gagawin yon, magagawa niyang gumawa ng bagay na hindi naman dapat at maaari niya rin pagsisihan sa bandang dulo.
Sagad na sa buto ang selos niya. Ang galit na namumuo sa dibdib niya. Hindi niya na kayang itago pang lahat ng iyon. Ngayon lang din naman siya nagkaganito. Puno ng awang tiningnan niya ang mukha sa salamin. Nahihikbi siyang kumuha ng tissue at pinunasan ng mukha na may namalisbis ng luha. Mabuti na lang at waterproof ang suot niyang makeup na hindi nahulat sa pag-iyak. Matapos itapon ang ginamit na tissue, hindi niya mapigilan ang sariling lumukas pang umiyak. Nung umalis siya noon at umakyat ng Baguio, hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Wala naman akong karapatang magalit. Pero ngayon ko na nga lang siya ulit nakita. Tapos ganito pa. Sino hindi naman sasama ang loob? Hinalikan niya ako noon sa bathroom. Tapos may iba siyang kahalikan kanina. Humikbi pa siya. Makailang beses na kinagat ang pang-ibabang labi niya upang kalamayin ng kanyang sarili. Pero ayaw tumigil ng kanyang mga luha. Tuloy-tuloy lang ang pagbaba nila na parang nagpo-protesta. Naiinis pa si Nati sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang babae. Walang bilang, nakakapikon, sobrang nakakapanginig ng laman. Anong gusto niyang reaksyon ko? Matuwa pa ako? Sa loob ng private room ay biglang tumayo si Gaston ng ilang minuto nang lumipas at hindi pa rin bumalik sa loob nito si Nati. Napatingin na sa kanyang mga kasama na mga alis siya. Hinawakan pa ni Paloma ang kanyang isang braso upang pigilan sana siya sa tangkanyang pag-alis ng lamesang yon. May tatawagan lang ako. Pakita niya na cellphone niya kahit na wala naman talaga. Importante lang. Hindi naman niya masabing banyo rin ang pupuntahan niya at paniguradong mahuhulaan ng pamangkin niya ang gagawin niya. Masyado pa namang malakas ang pakiramdam nito at mapanuri ang mga mata. Okay. Akala ko kung saan ka pupunta. Si Paloma na matamis na mangumiti sa kanya. Tuluyan na siyang lumabas ang silid nang muling bumalik sa pinag-usapan nila sina Krisa at Paloma na tungkol sa beach na kanilang pinuntahan kung saan ang honeymoon nila ng kanyang asawang si Nick. Mabuti na lang at busy ang mga to at hindi na siya inusisa pa. Mahirapan siyang gumawa ng alibay. Saan nga ulit matatagpuan yung sinasabi mong Balisin Island, Krisa? Maganda ba? Ayain ko kaya doon ng team ko kapag may next photoshoot kami. Nakita ko sa picture na shinare ni Atty. Bentacourt na ang ganda ng lugar. Huwag kang magsiselos ha. Fan lang naman ako ng asawa mo. Humagik-hik si Krisa. Alam naman niyang ang tiyuhin niyang pakay ng aktres. Sa Polillo, Quezon, Paloma. Grabe, tama ka. Ang ganda doon ng dagat. Sulit at worth it. Naglaho na ang boses nila sa pandinig ni Gaston. Nang isara niya ang pintuan ng silid, sa halip na lumabas ng restaurant at gawin ng kanyang pangapanggap, na dahilan itinalunton niya ang daan patungo ng banyo. Iisa lang ang banyo doon, kung kaya naman nang makita niya sa bukas na pintuan si Nati na nasa harap ng salamin na mukhang umiiyak ay mabilis na siyang pumasok. Isinara na ang pinto. Hindi na siya nag-isip pa na may mga makakakita sa gagawin niya. Grinab niya na ang pagkakataong iyon. Natalia, hindi siya nilingon ni Nati na napako ng mga mata sa salamin na nasa kanyang harapan. Malinaw na nakikita niya doon ang bulto ni Gaston na pumasok ng banyo. Sa halip na magpanik ay hinayaan niya lang ang lalaki. Humakbang ito palapit sa kanya. Umismid pa si Nati na ipinakitang nagtatampo siya at wala siyang planong kausapin ng gobernador. Nagkunwari siya na hindi niya nakikita si Gaston dito. Ano naman kung nandoon ang gobernador? Kailangan daw magtatatalon siya sa sobrang saya niya? Hindi pa rin napapawi ang sakit na dinulot nito sa kanya sa pagsunod nito doon sa banyo. Hindi pa rin siya masaya. Galit ka pa ba sa akin? Lapit na nito ngunit nanatili naman sa kanyang likod na may ilang dangkal na agwat. Naging magkahinang ang kanilang mga mata sa salamin na nasa harapan nila. Walang planong harapin siya ni Nati. Lalo pat mas nagagalit siya ngayon sa kanyang sarili na parang bumabait na naman sa gobernador. Unti-unting kumalma siya at nawawala ang galit. Dapat masama pa rin ang loob niya. Sorry na kung may nagawa kong mali. Hindi na napigilan ni Nati ang kanyang sarili at umikot na siya paharap ng dahil sa paninitig na ibinibigay. Bumaba pa ang luha niya nang makaharap na niya ito at makita ng malapitan ng kanyang mukha. Pula ng mga mata niyang alam niyang hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ng governor. Sinamaan niya pa si Gaston ng tingin na bahagyang umangat na ang gilid ng labis sa reaksyon niya. Yung tipong parang nakikipaglaro lang siya sa kanya. Bakit naman ako magagalit? Masama lang talagang pakiramdam ko. Huwag kang asyomero dyan. Umiling si Gaston na para bang igigit niyang mali yun. Hindi siya naniniwala sa dahilan ni Nati. Tumaas ang kamay niyang isa at tinulungan si Nati
Napalisin ang kanyang mga luha. Gustong-gusto ni Nati na hawiin ang kamay nito pero mariin tinutulan yun ng kanyang puso. Sa huli, hinayaan niya na lang ito. Feel na feel naman niya ang atensyon na binibigay nito sa kanya. Palihim siyang napamura. Hindi siya pwede na basta na lang lumambot. Hindi pwede na hayaan na lang niyang magkabati sila kaagad ng ganun lang. Magkaibigan lang naman kami ni Paloma. Magkaibigan? May magkaibigan bang intimate na naghahalikan? Nagpanting ng tenga ni Nati sa paliwanag na yun ni Gaston. Hindi siya makapaniwalang nagdadahilan ito sa kanya. Sinong tangang maniniwala doon na magkaibigan lang kayo? Nakakandong siya sa'yo. Naglapat ang labi niyo. Nakita ko. Napaawang ng bibig ni Gaston sa malakas na sigaw ni Nati at pagsabog na nito. Napatunayan niya kung anong dahilan ng pagiging gano'n ni Nati. Tamang hinala niya. Nagsiselos to kay Paloma. Hindi ang pagiging masama ng pakiramdam nito, kung hindi siya mismo kung bakit ito nagkakaganon ngayon. Hindi na ako bata. Matanda na ako. Alam ko kung sino magkaibigan lang at hindi. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Muling bulalash ni Nati na umuusok ng bunbunan sa matindi niyang galit. Napakurap na doon si Gaston. Sa katunayan, ayaw niyang malaman ni Nati ang tungkol sa mga kalokohan niya bago dumating ito sa buhay niya. Ngunit mukhang huli na yata siya. May nalaman na ito. Sige, ipagpalagay na magkaibigan nga lang kayo pero sure ako na friends with benefits. Sabihin mong mali ako. Padyak pa ni Nati ng kanyang isang paa. Lumabas ka na nga. Ano bang ginagawa mo dito at sinundan mo na naman ako? Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Wala rin akong pakialam sa inyo. Pinangako ni Gaston na hindi na siya makikipaglapit pa kay Nati kung kaya nga hindi na siya nagpaalam noon na aakyat pa ng Baguio. Ngunit parang pinaglalaroan sila ng panahon. Muli silang pinagtagpo. Muling pinaglalapit. Pinapagkrusan landas at hindi niya naman ito kayang tiisin at iwasan na lang. Nati. Puno ng pakiusap ang kanyang tinig na pakinggan siya nito. Hindi mo ba ako narinig? Lumabas ka na doon. Turo pa ni Nati sa pintuan ng banyo. Napakamot na sa kanyang ulo si Gaston na walang nagawa kundi ang iwan doon si Nati. At least ay alam niya na kung bakit o bad mood. Hindi siya mangangapa kung anong dahilan. Muli niyang binuksan ang pintuan upang silipin sa loob ang babae na bad mood pa rin. Binato na siya ni Nati ng tissue niyang hawak. Ano ba? Lumabas ka na. Gusto ko lang sana sabihin na kumain ka. Kung ayaw mo na nakain, pwede kang mag-order ng separate ng mga pagkain gusto mo. Gusto ko makitang kumakain ka. Please, Natalia. Pagkasabi nun ay tuluyan nang umalis si Gaston. Ilang minuto bago bumalik si Nati. Sinulyapan niya ang gobernador na panakanakan tingin sa kanya at sumisenyas pa ito na mag-order ako ng ibang pagkain. Wala namang appetite si Nati ay sinubukan at pinilit niya pa rin kumain. Para sa lalaki para tumigil na to. Nahalata na kasi ni Chris ang prasenyas-senyas ng kamay nito. Bibigat mata sa kanya. Totoo yon, hindi nakaligtas kay Chris ang palitan ng tingin ng kanyang tiyuhin at hipag. Nalingit siya kaalaman ni Paloma na busy ng kausap si Rina. Alam niyang may ibang kahulugan yon na hindi naman niya sinatinig. Bagkos ay kinikilig pa siya sa dalawa. Tamang hula niya, bagay ang tiyuhin at ang hipag niya. Hindi siya maaring magkamali. Hindi na rin siya magtataka na isang araw ay malaman nilang may relasyon na sila. Anong nakakatawa, Krisa? Tanong na rin na mapansin ng kanyang pangisi. Ha? Ako? Tumatawa? Maang-maangan ni Krisa na tumingin pa sa mga kasamahan. Dala yun ang kilig niya sa dalawa. Kailan, Rina? Tahimik ako ditong kumakain eh. Aniya pang sinipa ng paa ng kaibigan. Naunawa naman yun ng kagad ni Rina. Nahilaw ng tumawa at binago kagad ang topic nila. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na rin sila sa bawat isa. Lumulan ng taxi si Rina na nagmamadali na dahil tawag ng tawag si Ramir sa kanya na halatang galit na. Ilang oras lang kasi ang paalam nito dito. Inabot na sila ng gabi, kaya naman nagagalit na. Pumasok na rin ang sasakyan si Nati at Krisa. Naiwan naman si Gaston at Paloma doon. Humigpit na ang hawak ni Nati sa manibela na parang nais doon ibaling ang lahat ng kanyang frustration. Akala niya okay na sila, hindi pa rin pala. Galit pa rin siya. Hindi pa tayo aalis, Nati. Naghihintay na sa akin sa bahay ang kuya Nick mo. Walang imik na binuhay na ni Nati ang makina ng sasakyan. Pinaandaran niya na yon matapos sa saglit lingunin ng hipag at bigyan ng malit ng ngiti at marahang tango. Magmula nang makipaghiwalay siya kay Alex ay hindi niya na naisip na muling magkakagusto sa ibang lalaki. Papahinga na muna siya at magninilay-nilay, yun ang kanyang original na plano.
Pero parang sinusubok ang pasensya niya na pinadala kaagad at nakilala niya ang tiyuhin ng hipag. Hindi naman niya mapigilan ang kanyang sarili dahil patay na patay siya kay Gaston. Naniniwala siyang may gusto sa kanyang gobernador. Kung wala, hindi niya makikita sa mga mata nito ang malaking concern sa kanya. O baka naman siya lang ang nag-a-assume ng mga yon. Kaso, meron siyang paloma na mas malapit ang edad sa kanya. Hiyaw ng utak niya upang gisingin siya. Eretableng napakamot na sinati sa kanyang ulo na para bang yun lang ang paraan niya upang maging kalmado. Hindi na rin niya alam kung saan ilalagay ang kanyang sarili. Masyado siyang kampante. Total may nangyari na sa kanila, ngunit ang makita ngayon si Paloma ay parang hindi na siya mapapalagay. Hindi na siya mapapanatag. Binubulabog ang kanyang isipan ng maraming what if. Sa nakikita kasi niya, parang matagal na magkakilalang dalawa. Wala na rin kasing ilangan at may halikan pa. Naguhumiyaw ang kabila ng kanyang utak na hindi lang halikang mga nangyari sa kanila. May iba pa. Lagpas pa yun doon. Maraming salamat sa paghatid, Nati. Gusto mo bang umakyat na muna sa itaas at magpakita kay Nick? Ibis na ni Krisa ng sasakyan na bahagyang tinuro pang loob ng building ng kanilang tagiliran. Nandun na si Nick. Alam din niya na ihahatid mo ko ngayon kaya inasahan kanyang saglit na akyat sa unit. Umiling si Nati. Wala siya sa mood upang makipaglambutsingan sa kanyang kapatid. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang magnilay-nilay ng mga bagay-bagay. Ayaw niyang makarinig ng maraming katanungan. Hindi na, Krisa. Pakikamusta na lang ako kay Kuya Nick. Sa susunod na lang siguro, malalim siyang tinignan ng hipag na tila ba binabasang laman ng kanyang isipan. Ngumiti ito pagkaraan ng ilang segundong paninitig, iginalawang kanyang magkabilang balikat at pagkatapos ay tumango na ito. Okay, sige, diretso ka na ng mansyon ha, huwag na kung saan-saan pa pupunta. May konting himig na yun ng pagdududa na para bang alam nito na may iba pa siyang pupuntahang lugar. Ingat ka pa uwi. Tumango na lang si Nati na pinanood ang hipag na pumasok ng loob ng building ng unit ng kapatid bago niya muling pinaharurot na pinaalis ang sasakyan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang balikan niya sa isipan si Gaston. Naiwan pa sa restaurant silang dalawa ni Paloma. Malamang may plano pa silang ibang puntahan. Naisip niya kaagad ang high-end bar na pinagdalan sa kanya ni Gaston noon. Hindi imposible na dalhin din doon ng gobernador ang babae. O baka nga nadala na niya yun doon at nauna na sa kanya. Lumaki pang problema niya nang maisip na paano nga kung ganon. Paano kung halikan din ni Gaston ang babae sa bathroom? Uhigit pa doon ang mangyari. Sa mga sandaling yun ay galit na siya. Uwi na, Nati. Umuwi ka na lang. Kumbinsi niya sa kanyang sarili kahit na nag-alangan dahil may nag-uutos sa kanyang pumunta doon at tingnan kung nandun nga ba sila. Huwag kang tanga. Umuwi ka na. Umiling siya sa kanyang sarili. Kahit na umuwi siya, hindi pa rin naman siya kakalma kaya lulubusin niya na. Pupunta siya ng bar na yon. Kung wala sila doon, sobrang magpapasalamat siya. Kung naroon naman sila, mag-walk out na lang siya at hindi magpapakita. Ayaw niyang pagtawanan siya ni Numan pero gusto niya talagang tingnan kung nandun nga ba sila. Hindi siya gagawa ng iskandalo. Nais niya lang malaman kung isasama nga niya doon ang babaeng yun at ipapakilala rin sa mga kaibigan niya. Hindi ako magtatagal, saglit lang ako doon. Alo niya pa sa kanyang sarili. Isang oras na drive at sa wakas ay narating na niya ang bar. Hindi naman yun malayo. Nagkandaligaw-ligaw nga talaga siya dahil hindi niya alam ang pasikot-sikot sa lugar. Sa entrance pa lang ng bar ay nakilala na siya ng mga staff dahil naalala nilang dinala siya doon ni Gaston nung nakaraan lang. At dahil limited din ang dala niyang sports car ng mga sandaling yun, hindi na siya hiningan pa ng dahilan ko anong ginagawa niya sa lugar. Binuksan ng valet ang pintuan ng kanyang sasakyan ng lubusang nakatigil na yon at nakangiti na siyang binati nito. Kadarating lang din ni Mr. Barcelomis, bigay nito na impormasyon na kailangan niya. Thanks. Pinagbuksan pa siya ng pintuan ng club at nakangiting giniya sa loob noon. Taas ang noon naman siyang pumasok na animo ay pamilyar ang kanyang katawan sa lugar na yon, kahit pa pangalawang beses lang. You're welcome, Miss Bentacourt. Totoo ang sinabi ng staff na naroon ng si Gaston. Kahalubilo nito mga kaibigan niya. Prenting nakaupo umiinom habang may hawak na basa ng alak. Sa kanyang tabi ay naroon si Paloma, nakasandal sa kanyang isang balikat ang ulo. Yakap ang isang braso niya. Natigilan sa kanyang paglapis si Nati ng mga sandaling yun ay namumula ng mga mata. Sa sobrang inis. Alam niyang masakit pero hindi naging mali ang pagpunta niya doon. Pinatunayan lang kasi ng governor. Nahigit pa sa iniisip niyang relasyon nilang dalawa ng aktres na ito. Tumalikod na siya.
Aalis na lang siya nang hindi niya nalalaman na nagtungo siya doon. Kagaya ng unang plano niya, tahimik na lang siyang aalis. Subalit parang nilalaro siya ng panahon dahil nakilala siya ni Jack, ang kaibigan ni Gaston kung saan ay pinakilala siya dati. Hindi ba't ikaw ang anak ng bunso ng mga Bentacourt? Harang nito sa kanya na may malakas na tinig na akala mo'y nais niyang i-announce ang presensya niya sa lahat ng mga taong naroon. Sakto pa naman noon na walang musika, kaya dinig ang kanyang tinig ng halos karamihan ng mga naroon. Tama ko, no? Nandito ka ba para makita si Gaston? Halika, nandun siya sa table. Sasamahan kita. Gaston, nandito si Natalia. Nalamig ng buong katawan ni Gaston nang marinig ang malakas na boses ni Jack nang banggitin ng babaeng ayaw niya na munang marinig ang pangalan dahil sobrang binubulabog nito ang kanyang isipan. Umayos na siya ng upo, nilapag ang hawak niyang baso ng alak at nilingon na saan galing ang boses nito.